Oo, talagang sobra nuknukan ng sinungaling. Ito na yata ang administrasyon na pinakasinungaling. Actually, hindi lang sa buong Pilipinas eh. Pati sa buong mundo, pinakasinungaling na administrasyon sa buong mundo. Hindi sila nahihiya, ano? Mga walang kahihiyan itong mga walang hiyang ito, no? Siguro nung nagsabog ang Panginoon ng kasinungalingan, no, nagsabog ang Panginoon ng talento kung papaano mambudol, kakakapalan ng mukha. Alam mo kung sa kakapalan ng mukha, itong mukha nito ni Bongbong Marcos at ni Claire Castro, matindi. Mas makapal pa sa aspalto. Oo, grabe no? Grabe talagang kasinungalingan ng mga hayop na ito. Grabe. Alam mo minsan pag nakikita ko yung mga post ninyo sa social media, yung mga reels tungkol sa mga yung ano bang tawag doon, yung hits. Mga top hits ni Claire Castro ng kanyang pagiging sablay, pagiging walang kakwenta-kwentang tao. Hindi ko talaga alam. Alam mo kung ako asawa niyan, hiwalayan ko yan. Alam mo, may topak eh. Alam mo, baliw. Oo, ang lalakas ng loob manita, ang lalakas ng loob magbigay ng opinion. Pero mga bobo at saka mga sinungaling naman. Tapos sa matindi nun, sabi ko nga, okay man lang kung halimbawa nagkamali ka. Pero kung nagkamali ka, tapos putang ina pinanindigan mo pa yung pagkakamali mo, anong tawag sa'yo? Ano ka, Diyos? Hindi ka nagkakamali? Maintindihan naman natin eh. O, may pagkakamali po tayo. Sorry. Ano ba masama ron? Putang ina nyo. Ano ba masama kung nagkamali kayo at babawiin ninyo yung inyong mga pagkakamali? O halimbawa, nagbigay na ng statement si Bongbong Marcos. O ano naman masama kung halimbawa yung statement na binigay niya nagkamali siya, mali yung impormasyon na natanggap niya. Ano masama ron? Hindi ba mas okay na ganun? Sabihin na, nagkamali ako. Sorry, hindi tama yung impormasyon ko kasi merong nagbigay din sa akin ng maling impormasyon. Ayusin na lang natin. Hindi ba kesa naman, mali ka na, paninindigan mo pa yung pagkakamali mo, tapos parang lumalabas yung pang mga nakakaintindi. Tagalog naman yung sinabi ng bobong presidente na yan, ni Bobo Marcos. Alam mo, hindi na dapat pangalan yan Bongbong, dapat ang pangalan niyan Bobo eh. Bobo Marcos. Kaya naman pala kinuha niyan si Larga doon dahil bobo eh. Pareha silang bobo at mas lalong kaya pala hanggang ngayon si Claire Castro pa din ang USEC, ang spokesperson diyan sa Malacanang kasi bobo. Pare-parehas na mga bobo. So dapat ang tawag dito hindi Bongbong Marcos Administration. Ang tawag dito Bobo Marcos Administration. Sobrang bobo nyo. Sobrang bobo talaga. Hindi ko nga alam kung paano pa ipagtatanggol ito yung mga vlogger niyang mga tanga sa bagay. Dito mo makikita ang standards ng ng mga loyalista. Bobo talaga sila. Bobo si Marcos, bobo si Gadon, bobo si Delim. Bobo yan si Claire Castro. Lahat kayo mga bobo. Kaya kayong mga vlogger na nagtatanggol sa mga pare-parehas kayong mga bobo. Birds with the same feather flock together. Putaragis kayo. Ang tatanga ninyo. Siguro nung nagpasabog ang Panginoon ng katangahan, buhay kayo. Gising na gising kayo. Putang ina, may dala pa kayo mga batsa at mga balde. Oo, hindi nyo lang inabsorb. Putang ina, ninyo. Kung may mga tanga sa Pilipinas, putaragis, nangunguna kayo. Walang hiya na yan, oh. Pwede mo naman sabihin na nagkamali tayo, hindi nagkaintindihan. Yung kasi iba ang definition ng Czech Republic sa definition na ginamit natin, ang sinabi natin, nahuli, naaresto, hindi pala. Ano naman masama ro? Alam naman namin Bongbong Marcos na tanga ka. Alam naman namin Bongbong Marcos na lutang ang utak mo. Wala kang ang utak eh. Alam namin Bongbong Marcos na inutil ka. So kung sakaling magkamali ka dito, hindi na kami nagtataka bakit bobo ka eh. Bobo, inutil, tanga. Yun ang qualities na meron ka kung meron kang strength. Kung meron kang strength, ang strength mo yung pagiging bobo mo. At yung pagiging tanga mo, yun lang, wala kang ibang alam. Consistent ka sa pagiging bobo. Kung meron kang ginawa noong 2022 hanggang ngayon, yun yung consistent na meron ka. Pagiging tanga, pagiging out of touch, pagiging manluloko, mambubudol, sinungaling, inutil.
Utang na proud kayo. Proud na proud kayo dyan, mga bossing. Pwede mo naman sabihin, nagkamali ako. Mali yung impormasyon. Sorry. Pero ngayon, kinukuha na natin yung tamang impormasyon. Pwede naman kayo magbalita ng tama eh. Anak ng tinapay, hindi sapat yung binabayad nyo para gawin yung tanga yung mga mainstream media. Ito rin naman mga bobong mainstream media, kumakagat din. Nagpapatalo. Huwag kayong magpatalo. Nag-aral kayo eh. Tapos ginagawa kayong tanga ni Claire Castro. Tapos maghahamon ng debate kay Inday Sara yan, bobo. Para maghahamon ng debate yan, tanga. Simpleng mag-construct lang ng maikling English, hindi alam ng ulol na yan. Hindi ko talaga alam paano naging abogado yan. Ang karamihan ng mga pinag-aaralan sa abogado, English, hindi naman Tagalog. Tapos paano pumasa sa bar exams yan? Ang bar exams, English. Pag mali ang grammar mo, puta, hindi ka makakapasa sa ibabagsak ka ng mga proctor mo. Bobo ang putya. Tagalog na, hindi pa ba natin naiintindihan? Naiintindihan ko kung English. Pero Tagalog na, tsaka yung salitang arrested. Kahit naman siguro grade 1, alam naman yan eh. When you say arrested, hinuli mo. Yun, hinuli mo, arestado. Ano bang ibang tawag sa arestado? Di nahuli. Ina talaga, sabi ko nga tapos parang ang pinalalabas, tayo pa yung mali, tayo pa hindi makaintindi, sila yung magaling, tayo yung tanga. Sa dinami-dami natin, pare-parehas tayo ng pagkakaintindi. Nahuli na nahuli na si Zaldico doon. Ibig sabihin, nahuli, hawak na nila. Di ba? Pag nahuli mo, hawak eh. Pag nakahuli ka ng kalapate, nahuli mo lang siya sa paglipad, ganon. Bobo ka talaga. Pag nahuli mo, hawak mo. Utang ina niyan. Pwede mo naman nahuli na, pero pinakawalan din. Pwede naman ganun eh. Pero yung sinabi mo nahuli na, naaresto na, okay man lang din yun, pero pinakawalan din. Ganun. Hindi ang yabang-yabang ni Bongbong eh. Tangina, may muta pa, ang aga-aga. Yun na kagad yung i-vlog na huli na po natin si Zaldico at pababalikin natin sa Pilipinas. Ulol, putang ina ninyo. Alam namin yung mga ganyang style ninyo. Yung mga ganyang style ninyo para malihis ninyo yung issue. Hindi nyo naman talaga gustong mahuli si Zaldico. Paano yung gustong mahuli si Zaldico? Kayo tinuturo ni Zaldico. Para lang sabihin ninyo na kita nyo excited si Pangulo na mahuli si Zaldico. Kung kung totoo yung sinasabi ni Zaldico na si Bongbong Marcos ang totoong mastermind sa flood control scandal, di sana hindi siya excited na mahuli yan. Tangina mo, excited kang mahuli, hindi mo naman nahuli, gago. Tarantado kayo. Ang dami nyong alam. Nagpadala pa kayo ng high level kuno. Alam nyo, nag-junket pa kayo dyan sa ibang bansa. Alam nyo yung ibig sabihin ng junket? Para sa kaalaman ninyo, ano ang ibig sabihin ng junket? Ipapakita ko i-explain ko sa inyo. Ang junket, ibig sabihin yan, nag-sponsored trip sila. Pleasure trip. Example, a company or government official goes on a trip paid by someone else, often seen as unnecessary or luxurious. Ayan, junket yan, official trip with business and pleasure. Sometimes party, work, vacation. Hindi ba mga tarantado kayo? Nagpunta pa kayo dyan, gumastos pa kayo ng kaba ng taong bayan, hindi na lang kayo nagtawagan. Wala naman si Zaldico dyan, hindi nyo na lang tinawagan yung ambassador natin dyan para kumpirmahin ng sarili niya. Nagpunta pa kayo dyan, ilang kayo dyan. Putang ina, layo-layo niya, magkano binayaran nyo sa ticket, nag-hotel pa kayo, kumain pa kayo. Putang ina ninyo, nagugutom mga Pilipino. Tapos pabiyahe-biyahe kayong mga hayop kayo. Bumiyahe sila dyan para kumpirmahin. Alam nyo naman, in the first place, wala talagang nahuling tao eh. Pinapunta nyo pa dyan para hindi sila mapahiya, para kunyari may ginawa talaga sila. Si Inday Sara pupunta sa tatay niya, tapos pera niya ang gagamitin niya. Sinasabi nyo na biyahe siya ng biyahe, may krisis tayo. Tarantado pala kayo eh. Pinabiyahe nyo yung mga taga DOJ dyan, putang ina, wala naman silang pupunta. Anong gagawin nila dyan? Magsasalsal. Magjajakol sila dyan. Gagawin nila dyan, wala naman si Zaldico dyan, nagpunta pa sila. Pwede naman silang tumawag sa mga embahada natin eh. Kung wala man tayong embahada dyan sa Czech Republic, o tumawag kayo sa pinakamalapit sa Czech Republic, sa Austria, sa Germany. Tapos sila na lang ang bumiyahe doon, mas mura pa yung pamasahe para lang alamin. Actually, may mga contact naman tayo, may mga diplomatic contacts naman tayo. Di tumawag tayo sa mga diplomatic channels, contacts natin dyan. Tanungin ninyo, totoo ba ito? Hindi, wala na dito. Abay putang ina, ba't nagpunta pa kayo doon? Biyahe pa kayo gamit ang pera ng taong bayan. Naghihirap na mga Pilipino, papasyal-pasyal kayong mga hayop kayo. Mga ulol.
Oh, pakinggan natin itong katarantaduang balita nito ni Claire Castro na walang silbi sa buhay. Putangin na talaga ito si Claire Castro, no? Sabi nga nila dapat tanggalin na yan, wag. Wag yung tanggalin niya, pag tinanggal niyo wala na tayong laruan. Yan na lang ang nag-iisang indikasyon ng consistency ng gobyernong ito, consistency sa pagkuha ng mga tao kung di mo magnanakaw, bobo. Yan ang standards ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Tingnan mo, yung isang whistleblower ng Department of Education, yung magnanakaw na matanda. Oo, yung kawatan na matanda dyan sa Department of Education, yung Gloria. O kita mo, binigyan ng posisyon sa gobyerno. Bakit? Kasi nga, pasok siya sa standards. Ano yung standards? Magnanakaw. Di umano, magnanakaw daw yan. O kita mo, meron na siyang posisyon dun sa senior citizen, eklat. Ganyan sa gobyerno ni Bongbong, basta ikaw magnanakaw ka, may kaso ka ng pandarambong, sinungaling ka, tarantado ka, inutil ka, bobo ka, katulad ni Gadon at saka ni Claire Castro, tanggap ka na. Ay, ina ninyo, mga hayop kayo, sinasayang nyo pera ng gobyerno, pinapasahod nyo sa mga kawatan. Kaya walang nangyayari sa bayang Pilipinas, putya, puro kawatan at bobo yung mga pinag-hire ninyo. Kaya kung ako, i-hire dyan, sasabihin ko hindi ako qualified kasi hindi ako masyadong bobo. Oh. Pakinggan natin itong balitang ito and then panoorin natin yung buong interview ng tarantadang babaeng taga Malacanang na walang silbi at walang utak. Oh, balita ako, mahal-mahal daw kada presko ng ulol na yan. Kaya nga takanta rin ako paano hindi pa natatanggal yan, puro mali naman. Kung bakit bagsak ang trust rating ni Bongbong ngayon, dahil dyan Hindi niya na maitaas yung trust rating ni Bongbong, kaya nagsisinungaling na lang sila harap-harapan sa tao. Sino ngayon ang kandidato na gustong i-endorso nito ni Bongbong? Pag in-endorso ka ni Bongbong, ibig sabihin bobo ka. Palagay ko sa sobrang bobo nito ni Larry Gadon, baka ni Bongbong Marcos, sobrang bobo niyan, baka i-endorso niyan si John Vic Remulla. Oh, sobrang bobo niyan. I-endorse niya si John Vic Remulla kahit alam naman niyang hindi mananalo. Panoorin ninyo itong katarantaduhan ng Malacanang. Nanindigan ng palasyo na hindi raw nagkamali si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-anunsyong nahuli ang pugante at dating kongresistang si Zaldico. Nahuli ang pugante, hindi raw siya nagkamali. Meron ba silang inamin na kahit mahirap ang bayang Pilipinas, sa tingin nila tayong pinakamayaman sa buong mundo. Dumami ang drugs sa Pilipinas, sinabi nila drug-free tayo. Taas ng krimen natin, sabi nila mababa daw ang krimen. Sabi nila pinakamagaling sila na administrasyon, mas magaling daw sila sa administrasyong Duterte. Lahat ng mga nakitang pagnanakaw noong 2024, 2025 hanggang ngayon 2026, sasabihin nila na mas malaki daw yung korupsyon ng panahon ni Pangulong Duterte. Ganyan kasinungaling ang mga yan. 1 milyon pabahay, taon-taon, 20 pesos na kilo ng bigas, 5,500 finished flood control projects. Ang kanila daw legacy ay yung Maharlika Investment Fund, pero pag tinanong mo kung ano na nangyari sa Maharlika Investment Fund, hindi na nila matandaan. Taas ano pa yung mga nila, pagbebenta. Yan, basta pagdating sa pagnanakaw, magaling sila pagbebenta ng ng mga ginto natin. Ang dami. Oo. Sa totoo lang, hindi mo na alam kung anong paniniwalaan mo sa mga ulol na to. Bibigyan ko kayo ng technique, mga bossing. Bigyan ko kayo ng technique. Kung ano yung sinasabi ng Malacanang, kung ano yung sinasabi ni Bongbong, lagi niyong iisipin yung kabaliktaran. Pag sinabi ni Bongbong na hindi siya addict, sigurado addict siya. Oo, lahat ng sabihin niya kabaliktaran. Yun yung mga tinatawag nating tumandang paurong. Lahat ng ginagawa puro paurong. Alam mo, gawain ito ng mga addict, yung mga ganyan. Yung hindi tumatanggap ng pagkakamali, ayaw na si sermonan, masyadong mataas ang tingin sa sarili, akala mo ang pogi-pogi, ang bango-bango. Ano yan? Utak addict yung mga yan. Oo, kasi yung mga matitinong tao, may humility. Kumbaga, marunong tumanggap ng pagkakamali, marunong tumanggap ng pagkukulang, marunong mag-apologize, pero ito mga putang ina to mayayabang. Oo, sobrang yabang ng mga ito. Sa sobrang yabang ng mga ito, ganyan ang utak ng mga addict. Kasi kapag nakasinghot ka, ang yabang mo, parang feeling mo, di ba lumilipad ka? Feeling mo ikaw ang pinakamagaling, ikaw ang pinakamatapang. Di ba yung ibang sobrang sabog, tumatalon pa sa building kasi feeling nila nakakalipad sila. Ganun yung gobyerno na to. Akala nila lumilipad sila, akala nila taas-taas natin, akala nila ang galing-galing natin, ang yaman-yaman natin, walang problema mga kababayan natin. Ganyan, bakit? Kasi nga, wala sa mga matitinong pag-iisip. Sino-sino lang naman yung mga wala sa matitinong pag-iisip? Unang-una yung mga abnormal.
Pangalawa, yung mga baliw. Iba kasi yung abnormal, iba yung baliw eh. Yung abnormal kasi, meron kang depekto, pagkapanganak mo pa lang, may depekto ka na, abnormal yun. Yun yung may mga abnormality sa utak o katanggap-tanggap yun, inaalagaan yun, mga ano yun eh. Mga tawag dito, malilinis ang kaluluwa at konsensya ng mga yan. Mahal ng Panginoon yung mga abnormal eh. Pero ito si Bongbong, hindi siya abnormal, mas malala siya sa abnormal. Ano siya? Wala sa tamang katinuan. Anong tawag doon? Baliw. Baliw artificial. Meron namang mga baliw na nabaliw. Oh, yung bigla nakakita ng multo, ganyan. Oo, pero usually, yung pagiging baliw, dala yan ng trauma. O minsan nababaliw ka kapag may trauma ka. Oh, halimbawa, mayroong life trauma. Halimbawa, naghahasa ka, tinira ka sa puwet, ganun. Sa ayaw at sa gusto mo, pinatira ka sa puwet ng asawa mo, ganun. Yun, natutroma ka talaga, nababaliw ka eh. Kaya ngayon, ganito ang nangyayari. Oh, tas dalawa, merong isang nababaliw sa sobrang gamit. Sobrang gamit, yung droga, doon nababaliw ka. Artificial na kabaliwan yun. Yung hindi ka naman na-trauma, pero dahil sobra-sobra yung paggamit mo mula bata pa hanggang pagtanda mo, sabi nga ni Amy Marcos, sumusuyop ka na, ayun, nababaliw ka. So, itong tao na ito, si Bongbong, at saka ito si Claire Castro, hindi ko maintindihan kung anong source ng kabaliwan nito. O ang source ba ng kabaliwan nito, nagdodroga siya o dahil lang binabayaran siya. But either way, baliw sila pareho. Either way, hindi sila abnormal pala. Oo, kasi yung abnormal, matino pa yan eh. Ay, mga may sinto-sinto. May mga tama sa utak. Oo, yung matindi itong mga bossing. Sabi ko nga sa inyo, mauubusan tayo ng adjective sa kakadescribe sa mga hayop na ito. Sa gitna po ng walang kasiguruhan kung nasa Czech Republic pa ang dating kongresista, nasa frontline ng balitang yan, Maricel Halil. Si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo sa social media noong April 6. Ayan ano yung anunsyo nung April 16 nitong bobong presidente natin? Nahuli na si Zaldico. Ayan, nahuli na. O ngayon, ang pagkakaintindi dito ni Claire Castro sa kasinungalingan niya, nahuli meaning napahinto sa kanyang ginagawa. Tangina nito, ano ba ginagawa niya? Nagjajakol ba siya tapos nahuli ni Bongbong, huminto siya sa pagjajakol, ganun? Tarantado talaga eh. Kasi di ba? Nahuli na. Anong iisipin mo kagad? Ikaw, kahit wala kang pinag-aralan, kahit na grade 1 lang inabot mo. Pag sinabi mo nahuli na, anong ibig sabihin nun? Hawak mo. Hawak mo, tama? Kasi lumalabas, pugante to eh. Ang pinag-uusapan natin dito, si Zaldico bilang isang pugante. So si Zaldico bilang isang pugante, pag sinabi mong nahuli na, hawak mo na. Ito na siya, hawak mo na siya. Ayan na siya. Tama? Oo. Hindi naman siya yung Zaldico, nahuling nangungupit. Hindi naman ganun. Zaldico, nahuling kinakain niya yung tain ng asawa niya. Hindi naman ganun. Si Zaldico, nandirito, nagnakaw, nahuli nating nagnakaw, nabisto nating nagnakaw. So, huminto siya sa kanyang pagnanakaw. Anong ginawa niya? Tumakas siya. Dahil tumakas siya, nasa ibang bansa siya, nagtatago siya. Ang isang taong nagtatago, pag sinabi mong nahuli, anong ibig sabihin? Ang isang taong nagtatago, pag sinabi mong nahuli, ibig sabihin hawak mo siya. Hawak mo siya. Ngayon, sa kalaunan, dahil sabihin na natin, dun sa Czech Republic, yung batas dun, matino, may due process, hindi pwede siyang hawakan sa loob o hindi siya pwedeng ikulong. Sa loob ng 24 oras. Tas pinalaya siya. Nahuli, pero pinalaya dahil wala tayong treaty doon. Ganun. Hindi kinikilala ng Czech Republic yung kaso niya dito sa Pilipinas kasi wala man siyang kaso doon. Nahuli eh. Yan yung sinasabi ni Bobong Marcos eh. Sobrang tanga ba ni Bongbong para hindi niya maintindihan yung ibig sabihin ng nahuli na si Zaldico? Nahuli na si Zaldico. Tapos ang definition nila, nahuli, general. Ibig sabihin, pinapahinto mo siya. Anong napahinto? Napahinto saan? Naglalakad siya, biglang huminto, gano'n. Ano yan, Pepsi 7-Up? Ano yung stop? Ano yan, naglalaro kayo ng stop dance, gano'n? Anak ng tinapay, tumakas yung tao, nahuli. Anong ibig sabihin nun? Nahuli, meaning na-apprehend. Ayan he is now detained. Ano sabi? He is now detained in Prague after crossing into Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech Republic authorities. Anong ibig sabihin nun? Nahuli, arestado yun. Nahuli, naaresto, currently in custody, nakakulong. Nakakulong, detained. Ganun yun. So, ibig sabihin, hawak-hawak mo, ikinulong mo, na-detain. Yun yung pinapakalat niyang balita. Ang linaw-linaw nito. 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 Ang linaw-linaw
We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines. Return to the Philippines. So, ibig sabihin, hawak nyo, ano yun? Huli ka, ganon, tapos huminto siya, tapos balik ka na sa Pilipinas, ganon. Hindi mo yan mapapabalik sa Pilipinas kung hindi mo hawak, hindi mo pupusasan yan. Putang ina nyo, bobo kayo. We will keep the public informed as developments unfold. Putang ina yan, yun na matindi. O, hindi nag-develop talaga at na-unfold yung kasinungalingan nila. Si Bongbong Marcos, bobo. Siguro natutulog siya na naginip siya, nahuli niya na si Zaldico, kaya biglang pinreskon niya. Kasi totoong-totoo yung panaginip niya eh. Kasi pag sabog ang isang tao, hindi mo alam kung nag-hallucinate ka, kung nananaginip ka, hindi mo alam kung yung nakikita mo, nakakausap mo pareho. Hindi ba nakikita niyo si Kuya Jobert? Si Kuya Jobert yung isang komedyanteng idol natin. Napakagaling na komedyante nun. Pero bago siya maging komedyante, alam niyo kung saan siya sumikat? Sumikat siya kasi umakyat siya sa billboard ng Sogo. Tapos tatalon siya. Alam mo kung bakit? Kasi sobrang sabog niya, sobrang lulong niya, feeling niya sinusundan na siya ng demonyo. Feeling niya hinahabol na siya ni Satanas, feeling niya ipapapatay na siya. Kaya umakyat siya doon sa ibabaw. Oo, tapos lulundag siya mga bossing, lulundag. O ano yun, baliw ba yun? Nabaliw dahil sa droga. So, hindi niya alam kung tama ba o mali yung humahabol sa kanya. Pero bilang isang adik at bilang may tama sa utak during nung mga panahon na yun, paniniwalaan mo kung ano yung nakikita at naiisip mo. Siguro ito si Bongbong Marcos, baka, hindi ko sinasabing nagdroga yan. Baka lasing, pinagalo-halo siguro yung medical at saka diatabs. Masama yun eh, pag pinaghalo mo yun eh. Diatabs, medical, tapos putya sinut niya siguro sa mata niyang gano'n. Inano niya, kaya kung ano-ano nakita ni Tarantado. Tapos akala niya, nandiyan dyan na si Zaldico. Takot na takot siya o gusto niyang pangunahan. Eh kasi siya sinusumbong ni Zaldico eh. Oh, kaya ayan, kalinaw-linaw nitong report na to. Tanginan niyo, lolokohin niyo pa kami, mga hayop kayo. Na nahuli na sa Czech Republic si Zaldico. Pero sa pagpunta roon ng mga opisyal ng Department of... Ayan, nagpunta pa yung dalawang ulol, putang ina ninyo, magsyota ba kayo? Pumunta pa kayo, magkano pa masahin ninyo? Kasi sigurado hindi mag-e-economy itong mga ulol na ito. Magbi-business class tong mga to kasi ang layo niyan 19 hours yung biyahe diyan. Ako nung nagpunta ako ng Europe, naka-business class ako eh. Alam niyo kung bakit? Ang laki ko. Tapos ganun katagal, sasakit talaga puwit mo, sasakit tailbone mo. So gumastos ka na lang kahit paano para hindi ka masyadong mahirapan. O magkano ang ticket ng ng business class papunta ng ibang bansa? At least mga nasa 300,000 yan. 300k yan, boy. 350 si Banat Bay pag pumupunta yun dun, ganun yung mga 350 yung binagastos niya. O 350,000, dalawa sila 700,000 na. Putya yung hotel nila, gano'n sila katagal dun? Hotel nila, pagkain nila, magkano per dime ng mga yan? Mahina ang 5 milyon na gagastusin ng mga ulol na yan. Siyempre may mga assistant pa yan eh. Baka kasama pa yung mga jowa nilang mga basketball player. Ay, inanin nyo. So nagbiyahe sila dyan para alamin kung totoo ba yung balita ni Bongbong. Ganun katarantado si Bongbong. O pagpunta nila dyan, wala silang nakita. Anong ginawa nila dyan? Nagsimba, namasyal. Siyempre, nandun na, ipapasyal yan ng konsul. Ay na itong mga to, gumastos pa ng pera ng taong bayan para sa kabobohan nila. Justice, wala pa palang kasiguruhang naroon ang dating kongresista. O tangina ninyo, saan kayo nabubuhay? Nabubuhay ba kayo sa sinauna? Wala kayong text, walang email, walang tawag? Putsang ina ninyo. Kahit nasan tayong lupalop na mundo, meron ng internet. Ano ba naman yung mag-email kayo sa Czech Republic? We've heard that one of our fugitives is under your custody. Is it true? Ganun lang naman yun, yes or no? Bakit mo pa kailangan gumastos ng milyon para lang magpunta dyan? Para lang alamin yun. Pwede mo naman nang gawin yun remotely. Tarantado talaga kayo. Mga inutil kayo, bobo kayo pare-pareho. May mga pinag-aralan kayo kuno, pero yung mga utak ninyo, mga nasa talampakan. Kaya ang tanong, na fake news ba ang Pangulo? Hindi na fake news, Pangulo. Fake news talaga siya. Fake news peddler talaga yung demonyo na yan. Sabi ko nga sa inyo, di ba, scholar to ni Satanas? Tangina, masters in bambubudol ito. Ang kinuha nito, Bachelor of Science in Masters in in pambubudol. Putang ina nito. Tanga ito at saka sobrang manloloko to. O magnanakaw mga magulang yan, pati yan magnanakaw yan. Manloloko yan. Tinan mo na lang dun sa KOJC, pumasok daw dun mga pulis walang baril. Ang linaw-linaw. Ang dami mga baril. Si Tory nga mukha ng granada eh. Yung mukha niya mukha sasabog na eh. Tangina yung mukha pa lang ni General Torre, deadly weapon na.
Oo, pag nakita mo yung mukha ni Tori, atakin ka, utangin na sino to. Parang tae naglalakad. Oo, walang hiya kayo. O, napakasinungaling nito. O, 1 milyon pa bahay. 5,500 flood control. Walang kinurek yung gagong yan. Oh, pero kita mo, siya nagbalita. Oh, alam mo, isa lang ibig sabihin yan, fake news peddler. Sabi ko sa inyo, di ba magtatayo sila ng website, isusumbong lahat ng fake news. Putang ina niyan. Nagtayo daw yata sila, 1 linggo lang, nagsara na. Bakit? Puro pangalan nila yung binabalita. Nire-report kundi mo si Claire Castro, si Bongbong. Putang ina, napakasinungaling ninyo. Sagot ng palasyo, totoo na nahuli si Ko noong April 16. Bawat kilos ni Saldico at nalaman ng gobyerno, mas magandang ipaalam sa inyo. Gago. Kung nagsusumba siya, kailangan ipaalam nyo sa amin. Putang ina ninyo, si Atong nga, hindi nyo mahuli eh. Si Bantag, hindi nyo mahuli, putragis kayo. Yung pa kayo nasa ibang bansa, kailangan alam nyo bawat kilos si Saldico. Gago. Wala kaming pakialam kung anong kilos ang ginagawa niya. Importante, may iuwi nyo dito yan, maikulong yung putang ina niyan. Anong sinasabi mo bawat kilos? Wala kaming paki sa kilos niya. Kung nagkukut-kut siya ng puwet, tapos inaamoy niya pagkatapos, wala kaming paki. Kung kinakain niya yung tutuli niya, wala kaming paki. Hindi namin kailangan malaman kung ano yung galaw niya. Ang kailangan namin, mauwi siya dito, yung sigurado, at makapagturo siya kung sino yung mga kasabwat niya dyan sa sindikato. Which is, alam ko naman, si Romualdez tsaka yan, amo mo. Paki namin, dun sa kinikilos niya. Kesa sa iba nyo pa malaman. Tangina mo, wala kaming paki kahit malaman namin sa iba. Sa iba, o kung halimbawa umaakit siya ng puno pa atras, wala kaming paki dun. Hindi namin kailangan mabalitaan yun. Ang kailangan namin mabalitaan, kailan siya uuwi rito, mapapadala nyo rito para maituro niya na si Bongbong tsaka si Romualdez. Ganun. Sabi pa ng palasyo, mulat sa poll, hindi ginamit ng Pangulo ang salitang naaresto. Tama raw si PBBM sa paggamit ng salitang nahuli. Nahuli at saka na-aresto magkaiba. Sinabi nating nahuli na si Saldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag Putangin na mo, bobo ka pala eh. Napaka-general pala nung nahuli. Bakit yun ang ginamit ng bobong amo mo? Ano ba talagang ibig niya sabihin dun sa nahuli? Ha? Ano ba ibig niya sabihin sa nahuli? Kasi if nahuli is very common and very general, then why choose nahuli? Why not choose the exact word? Tarantado ka talaga eh. Bobo ka talaga, Claire Castro eh. Oh, kung halimbawa, kung halimbawa na ano siya, na hold, o di sabihin mo na hold. Kung halimbawa nasita, o di sabihin mo nasita. Bakit mo sasabihin nahuli? Eh kung yun pala eh napaka-generic pala nung nahuli. Ganyan ka bobo si Bongbong Marcos. Kahit na paggamit na lang ng salita, hindi niya pa alam gamitin, magpatakbo pa kaya ng pamahalaan. Anak ng tinapay. Anong ibig sabihin nung nahuli? nahuli, pwede nating sabihin na napahinto. Tangina mo, ba't hindi mo sinabi na pahinto? Ba't ko magagamitin yung salitang nahuli kung may salita naman napahinto? Di sana sinabi ko na lang, Saldico, napahinto sa stoplight. Ganun. Napahinto saan? Putang ina mo ka, pinag-uusapan natin dito, Claire Castro, si Saldico eh. Kung yung nahuli, ibig sabihin napahinto saan? Sa paglunok, ganun? Sa paghinga? Sa pagkurap? Sa pagtae? Saan mo siya napahinto? Putang ina mo, Claire Castro, inutil ka. Yung tao, nandirito, tumakas, fugitive. Pag fugitive, gagamit ka ng salita according doon sa action ng tao, which is a fugitive. Pag sinabi mo ang isang fugitive nahuli, ibig sabihin, hindi na siya fugitive. Butang ina niyan. Ano mo na siya? Hawak mo na siya. Ano mo sinabi na pahinto? Oo, buti sana kung ang subject line natin, nagsasayaw. O si Saldico, nahuli. Nahuling ano? Nagsasayaw. Ang tumakas eh. So doon natin ibabase yung salita. Anak ng tinapay naman tong abogaga na to. Oh. Na-stop? Na-stop. Nahuli, napahinto, na-stop. Putang inang yan. Ba't hindi na lang ginamit yung napahinto at saka na-stop kung na-stop at napahinto lang siya? Ina mo, bobo, hindi ka mananalo. Tarantado ka, gusto ko pang tumakbong senador. Dami na senador na tanga, dadagdag ka pa. Na-prevent sa pagkilos? Na-prevent sa pagkilos. Imagine, si Saldico, napahinto sa pagkilos, napa-stop sa pagkilos, na-prevent sa pagkilos. Ano siya, estatwa? Ha? Ano siya, manikin? Anak na tira, ano siya? Ano siya, putang ina, naging yelo, ganun. Tarantado talaga to, putang ina ninyo, mga malalakas ang tama ninyo sa utak talaga.
Pero binatikos yan ni Congressman Pulong Duterte. Giit niya sa kanyang Facebook post, kapag Tama naman ang sinabi ni Pulong, ganun pala yun. Kapag nahuli, hindi na pala yun aresto. Baka next time, pag nakulong, sabihin, nagpapahinga lang sa loob. O kaya, pag pagnanakaw, hiniram lang yung pera, ganun. Pag sinabi mong nahuling nagnanakaw, ay hindi po ako nagnanakaw. Anong ginagawa mo sa pera? Ba't nasa bulsa mo? Tinago ko lang kasi baka manakaw. Hutangin mo. Claire Castro, bobo ka talaga. Ang galing talaga ng bagong diksyonary ng bangag ng administrasyon, flexible, adjustable at very convenient. Yung gagalaw nila yung goalpost. Ganun ang style nila mga bossing. As in, iniiba nila. Ginagawa nilang tanga yung mga tao. Kayo naman ang tanga-tanga nyo, naniniwala naman kayo. Kayo mga loyalista, putangin na nyo, tatanga nyo, naniwala kayo kay Bongbong. Naniwala kayo dito kay Claire Castro, kayo mga mainstream media, putangin na nagpatalo kayo kay Claire Castro, ibig sabihin, mas bobo kayo sa kanya. Kalinaw-linaw ng ibig sabihin ng nahuli. So malinaw na hindi pala mali ang ulat, mali ang pagkakaintindi ng lahat ng Pilipino. Yun yung sinasabi ko Mantakin mo, tatlo lang silang nakakaintindi doon sa sinasabi ni Claire Castro. Si Lisa Marcos, si Bongbong Marcos, at si Claire. Tatlo lang sila. Tapos yung buong populasyon ng Pilipinas, mga bossing, naniniwala, excited actually. Yes, nahuli na. Nung narinig ko na nahuli, yes. Ay, salamat, mahuli na. Kung mapapauwi yan dito sa Pilipinas, matutuloy na tong kaso na to. Yung 18 Marines, mapapatunayan na kung totoo ba yung sinasabi nila. Si Guteza, totoo ba na nagdi-deliver sa ganito, sa ganyan. Yun na iniisip ng tao, as in advance mag-isip Gusto natin masolusyonan tong corruption na to Tapos putang ina, yung pala hindi yun ang ibig nila sabihin. Ano yun? Kung hindi naman pala siya nakakulong, hindi pala siya na-aresto, bakit puta nag-press con yung tarantadong presidente natin? Pwede naman siguraduhin muna natin. Pero dahil nga, tangina niyan, walang alam niya, walang proyekto, walang ginagawa sa buhay, walang laman ng utak ni Bongbong Marcos. Ayan, bigla na lang. I-press con ko. Nahuli na si Saldi ko. Iuwi natin dito. Tangina mo, paano mo nahuli? Pinahinto nyo lang pala. Naglalakad, pinahinto nyo lang Gago. Ginawa nyo lang pala, istatwa yung tao ayan, So tayo pa ang kailangang mag-adjust sa kanilang creative writing. Kung ganito ang standard, kahit sino pwede na maging truthful. Basta marunong magpalusot. Palusot yan Sa totoo lang, hindi na ito simpleng semantics. Ito ay malinaw na pagtatakip. Habang abala sila sa pagpapaikot ng salita, mas lalo lang lumalabas kung gaano nila gustong ilihis ang usapan na mas malaking issue, lalo na sa corruption. Hindi na kami nagugulat, pero sana wag nilang gawing tangan taong bayan. Pare-parehas lang yan. Si Romualdez sabay-sabay lumabas. Nagsalita si Bongbong na ganyan, biglang si Romualdez, tapos biglang si Remulla. Tangina, alam mo talaga na na-coordinated itong effort na ito para malihis tayo sa issue. Kunyari, naiimbestiga sila. Kunyari, ipinapakulong nila. Pero wag ka madidismiss lahat yan. Tangina ninyo. Antayin na lang namin mamatay kayo lahat. Wala na kami hostisya talagang matatanggap dito sa lupa. Siguro yung hostisya na lang sa langit ang aantayin namin. Antayin namin na bigla na lang bumula ang bibig ninyo isang araw, ataking kayo sa puso, tapos ang buhay na lang sa inyo pilikmata. Tapos sa maganda, yung maratay kayo sa kama, tapos ang gumagalaw na lang sa inyo, yung mata na lang. Hindi na kayo nakakanguya, hindi na kayo nakakalunok, tapos wala na rin kayo naririnig. As in, buhay kayo, may tibok yung puso ninyo, pero hindi kayo gumagalaw. Yun yung pinakagusto namin para pati yung mga anak ninyo mahirapan sa paglilinis sa mga tae nyo. Putangin na ninyo. Mga hayop kayo. pala nahuli, hindi na aresto. Baka raw next time, kapag nakulong, nagpapahinga lang sa loob. Dagdag pa ni Pulong, ang galing ng dictionary ng administrasyon at mga tao pa ang mag-a-adjust sa kanilang creative writing. Matatandaan na ginamit ang salitang arrested sa press. Putangin na nyo kung gaano kayo kasinungaling. Hindi daw nila ginamit yung salitang arrested. Ayan, nakalagay yung arrested. Ako, Bicol. Fugitive, ako, Bicol. Zaldico, arrested. Tapos biglang custody. Kasi daw, hindi daw ginagamit yung arrest dahil daw yung arrest ginagawa lang kapag ikaw ay merong kaso. Wala naman daw siyang kaso doon. So, ang sabi ng Czech Republic, no, we did not arrest him. We apprehended him, we questioned him, and then, palalabasin din namin siya because wala naman siyang kaso dito. Hindi naman namin kinikilala yung mga korte dyan sa inyo, yung mga reklamo dyan sa bansa nyo. Wala kaming pake. Wala naman tayo extradition treaty dito. So, there's no reason for us to contain him. So, we have to, or to detain him, we have to let him go. Pero ito kasi ang pagkakasabi nila, arrested. Ngayon, hindi pala sinasabi sa arrested, binago na lang nila. In Czech custody. Pero hindi sila sigurado if talagang hinold siya. Hindi sila sigurado kung talagang hinold siya.
But again, dito, ginamit nila yung salitang arrested tapos sasabihin nila, hindi namin ginamit yung salitang arrested. Ay, ang tawag nyo dyan. Arrested, o tama naman yung spelling, naka-highlight pa ng yellow. So, ginamit ninyo. When you put it there, ibig sabihin, official statement yan ng gobyerno, Malacanang. Sino ba gobyerno? Si Bongbong. Baka sabihin nyo, hindi na naman siyang gobyerno. Hindi lang si Bongbong ang gobyerno, ha? Hindi lang, kasi sabi nila nakaraan, hindi daw siya yung executive, eh. Bobo talagang putang ina nitong mga to. Release ng Presidential Communications Office. Pero binago yan itong nakaraang linggo nang magsalita ang Department of Justice na hindi na aresto si Ko. Tinan ninyo, kayo-kayo na lang. Tinan, Papa, hindi kayo nagko-communicate. Ito yung sinasabi ni Inday Sara na si Bongbong Marcos, hindi talaga yan nakikipag-usap sa mga sekretaris niya, ahensya ng gobyerno. Tangay talaga yan. Oo, wala yan mga cabinet meeting na may mga direksyon. Wala. Kita mo to, kasimple-simple lang naman eh. Before mo i-announce, di ba? Before mo i-announce, you call your Justice Department. Justice Department, I received an intel that Zaldico was arrested in Czech Republic. Can you confirm? Ganun muna sana. Can you confirm? Oh, edi at least itong taga DOJ sasabihin sa'yo, sir, there's no confirmation that he's arrested or that he's in custody. Oh, so ganun ba? O sige, let's monitor the situation, monitor the issue. Bago ka maglabas ng statement na nahuli. Ang inan yan, ganyan. Yan yung sinasabi natin, mga bossing, na napakadelikado kapag wala sa matinong utak yung presidente. Kung yung kanyang wala sa katinuan sa pag-iisip, inakuha niya sa sobra-sobrang pagsuyop, sobra-sobrang pag-hit-hit. O kaya kailangan ipa-drug test talaga yan. Yung drug test na nakikita, hindi pwede yung drug test na bigla na lang may resulta na. Kailangan, monitored yan. Kailangan naka-live stream yan. Pati yung pagtitest, kailangan naka-live stream yan. Oh, ito yun. Kasimple-simple lang na desisyon, nagkakamali pa siya. What more kung ang pagdidesisyonan mo, kahirapan. Pagdidesisyonan mo, trabaho. Pagdidesisyonan mo, edukasyon, peace and order, drug situation. Tapos, West Philippine Sea. Gusto nyo pang magdesisyon sa West Philippine Sea? Ito lang, di nyo madesisyonan ng tama. Ang bububo nyo, pare-pareho. Sabi ko nga sa inyo, putang ina, kung i-rate kayo, kung kayo, tawag dito, basta i-gauge yung educational attainment ng gobyerno na to, kung ibang babase lang tayo doon. Grade, kinder. Kinder, di kayo papasa sa grade 1. Buwanag ng palasyo. Iba po ang termino po na ginamit ng Czech Republic. Hindi po nila, sa kanila po ay hindi po dapat magamit ang salitang aresto sa kanilang bansa. Kung may pagkakaiba ba na termino lihiya na ginagamit ang bansang Czech Republic at ang Pilipinas, Bobo nga kasi tayo. Bobo kasi kayo. Why did you use arrested? Why did you use nahuli? Well, in fact, hindi naman pala. Unang-una sa lahat, yes, naniniwala kami na aarestuhin ka lang if you have an arrest warrant. If you have pending warrants of arrest. If you committed a crime, ongoing crime na nahuli ka na pinapatay mo yung tao, yun. Pwede kang arestuhin dun. Oo. At saka ang nag-aaresto, pulis lang. Bakit nyo kasi ginamit yun kung di ba kayo mga bobo? O di ba pwede nyo naman pwede nyo namang gamitin kasi yung salitang Zaldico nahuli sa immigration dahil walang dokumento. O, ganun. Naintindihan na namin kaagad yun. Pero yung sinabi mong na-aresto, iisipin talaga namin na may pinosas siya. Meron ba na-aresto hindi pinosas? Kayo gumamit nun eh. Hindi naman ang taong bayan eh. Kayo nag-press con, putangin na ninyo. Kayo ang nagsalita, si Bongbong nagsalita. Wala naman ganitong usapan kung hindi nagsimula si Bongbong eh. Sinisisi nyo na naman yung pagkakaintindi ng tao. so igagalang po natin yung nais nila. Wala pang malinaw na impormasyon kung nasa kustodiya pa ng Czech Republic si Ko. Pero ang sigurado, ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, What we are Sos, putay na nagsalita na naman tong bakla na to. Walang yung salita na naman to, walang alam. Ang kaya mo lang SK. Hanggang doon ka na lang. sure of is that his world is getting smaller. World is getting smaller. Ano yan? Disneyland. It's a small world after all. Tangina ninyo, ang dami nyong alam. Ang dami nyong mga palusot, ang dami nyong ang dami nyong hanas. Ikaw din nagsasabi, pupunta ako dun, arestuhin ko. Pupunta ako dun, ako mismo nga aresto. Tangina nyo, yabang-yabang ninyo, panay ka lang naman pa-interview. Puro ka lang naman papogi, kala mo naman presidentiable kang ulul ka, di mo nga napaganda yung Cavite. Yan to. John Vic, may regalo ko sa'yo. Wait, eto, kukunin ko sa sa bulsa ko. Oh, pack you. Inan to. Immediately. And sooner or later, we're really gonna get it.
Sooner or later, we're really gonna get him. Ulul, kung gusto nyo mahuli yan, mahuhuli nyo yan. O lahat, walang imposible sa inyo basta paggawa ng kasamaan. Gamitin nyo na kasing kapangyarihan nyo sa paggawa ng kasamaan. Doon naman kayo magaling. Huwag na rin dumaan sa tamang proseso. Wala kayong alam sa proseso. Kung gusto nyo talagang mahuli yan, putyang ina ninyo, gumawa kayo ng illegal katulad ng ginawa nyo kay Pangulo. Nagbabalita mula O mga walang hiya kayo. O panoorin natin, mga bossing, yung eksaktong yung press conference na yan ni Claire Castro. O eto. Republic at ang Pilipinas. So, igagalang po na, pero maingat po ang Pangulo sa pagbibigay ng anunsyo sa ating taumbayan. Maingat ang Pangulo? Anong naging maingat doon? Ibobo nga eh. Tanga nga eh. Nagkakagulo-gulo nga ngayon eh. Gumastos pa tayo dahil sa katangahan ni Bongbong. Ano sasabihin mo maingat magbigay ng anunsyo? Tangina niya, wala nga ina-anunsyo yan eh. Yung anunsyo niyan, puro palpak. Tanginang tao na yan. Kaya wag ipahid sa Pangulo ang salitang aresto dahil hindi po niya yan ginamit. Gago, kayo nga gumamit. Putangin na ninyo eh. Kayo nga gumamit. Nasa website nyo eh. Yung website nyo, website ni Pangulo yan. Di naman yung website ng congressman eh. Sa atin po kasi, normally, pag sinabi na huli, naaaring sinasabi, maski na ang mainstream media, na-aresto. Ayun na nga eh, sa atin. Kanino ba kayo nagbabalita? Kanino ba nagsalita si Bongbong? Nagsalita ba si Bongbong sa Czech Republic? Di naman, sa mga Pilipino. Sino ina-address niya? Pilipino eh. So kung ina-address mo yung Pilipino, dapat gumamit ka ng salita na maiintindihan ng mga Pilipino. Pag ginamit mo yung salitang nahuli, ano ibig sabihin nun? Tapos sasabihin niya, kasi sa ating mga Pilipino, ganito ibig sabihin ng nahuli. Alam namin gago, hindi naman Latin yan. Yun na ang pagkakaintindi namin eh. So ibig sabihin, mali yung pagkakaintindi namin, kayo tama? Eh di wow. Kayo na. Kung may pagkakaiba ba na terminolohiya na ginagamit ang bansang Czech Republic at ang Pilipinas, so igagalang po natin yung nais nila dahil ang si Saldico po ay nakuha nila or nakuha yung kustodiya at that time. Nakuha yung kustodiya. Ang ina nyo, hirap na hirap kayo mag-articulate, no? Hindi nang galing kay Pangulo yung word na arrested. So walang iko-correct ang Pangulo sa kanyang mensahe. Walang iko-correct si Pangulo, magaling siya. Ganyan, sabi ko nga sa inyo, ganyan yung mga adik. Ganyan yung mga adik, hindi mo pwede i-correct yan. Pag sinabi mong, adik ka na, hindi ako adik. Sabog ka, hindi ako sabog. Paano hindi ka sabog kung ano-ano nakikita mo? Totoo yung nakikita ko, narinig ko talaga. Ganyan yan, hindi mo yan mapapasunod. Ano yan, in denial yan. Ganyan yung mga adik, mga bossing. You need help, di ba? Sasabihin nga nila, I think you need help. No, I don't need help. I can stop using drugs. Kaya ko yan. O, hindi matutulog yung isang araw. Pag gising yan, gagamit na naman yan. Ganun yan. Hindi nila tatanggapin yung pagkakamali nila. Hindi nila tatanggapin yung mga kapangitan sa kanila. O, kasi nga, may tama sa utak eh. Bogsa eh. The government, kasi even the PCO used the word. Yes, nung nalaman ito dahil na-interview si Attorney Polo Martinez. Si Attorney Polo Martinez. At sinabi niya, technically, hindi ginagamit yung salitang arrest. So, pinaalam po agad natin to kay Secretary Dave Gomez. O, kaya nga, kayo gumamit nung arrested. Sinabi ni Bongbong nahuli and even kayo, ang pagkakaintindi nyo, arrested. Kaya ngayon nilagay ni Dave Gomez, bobo din yan eh. O, yung bumbunan kasi niya manipis. Hindi nag-develop yung bumbunan niya ni Dave Gomez, hindi sumara. Pag yan nagugutom, malalim bumbunan yan. Baka nahamugan. O, tinan mo, sinabi ni Bongbong sa press con nahuli, anong nilagay ninyo sa inyong website? Arrested. Kasi yun din ang pagkakaintindi nyo. So, don't make it sound like hindi namin naintindihan. Kayo naintindihan nyo. Eh, kayo din, mali yung pagkakaintindi nyo. Tangin na ninyo, hindi kayo mananalo sa amin. Hindi kayo ubra sa amin sa argumento. Marami pa kayong kakainin bigas. Hindi pa kami mga abogado niyan, Claire Castro. Hindi ka na manalo sa amin. So that's the time na kailangan na ayusin yung mensahe para hindi ma-offend or hindi magsalungat sa nais din ng Czech Republic na mensahe na dapat nating ibigay. Ayusa Claire, good afternoon po. The public is seeking clarity because it was President Bongbong Marcos who said nahuli na si... Seeking clarity. Mali pa. Ano mga media natin eh? Seeking clarification, seeking clarity, ano yun? Grabe naman itong mga quality ng quality ng media natin ngayon. Simple-simpleng... Sa bagay, nakakahawa din kasi si Claire Castro, tanga si Claire mag-English. Hindi man ako magaling mag-English, pero kahit papaano naman, alam ko yung mali tsaka yung tama. Seeking clarity. Zaldico last week. And given po dahil yung mga development over the recent days na parang naiiba po, hindi po, para sa paningin ng iba, hindi nagtutugma yung, let's say, sinasabi po ni Justice Secretary Frederick Vida,
Can the palace set the record straight that the president acted on fully verified information at that time or initial reports? Because some observers are saying the announcement may have been premature on Zaldico. Premature, hindi lang premature, hallucination. Oh, it's more of an hallucination, or if it's more of a hallucination than premature. Probably si Bongbong Marcos bigla na lang pagising niya, pagmulat ng mata niya, yung kagad yung pumasok sa isip niya. Kaya akala niya yun na yung totoo. Kasi nga impaired ang isang adik. Ang isang adik ay hindi nakakaisip ng matino. O, inaakusahan mo na naman na adik. Eh, yung kapatid din naman na nag-akusa na adik, na yung kapatid niya, hanggang mula doon noon daw, hanggang ngayon, adik. Hindi pa man nagpapadrug test. Sabi ko nga sa inyo, titigilan na natin yung salitang adik kung yan, nagpa-drug test na. Eh, hindi eh. So, sa lahat din ng mga nangyayaring kabobohan niya, I mean, it's likely na isipin ng tao na talagang adik yan. Hindi naman siguro yan, abnormal. Hindi naman mongoloid yan. Wala naman sigurong yan, ADHD yan. Alam mo, 'di ba? So, ano na lang ito? Either bobo, tanga, inutil, baliw, sabog. Yun lang naman yun eh. Okay. Gusto rin natin liwanagin dahil na maraming nagsasabi na ang Pangulo daw mismo ay nagbigay ng fake news. Unang-una, kung mapapansin niyo po, April 16, unang nag-post ang Pangulo ng kanyang mensahe. Nahuli na si Zaldico. Pag sinabi nating nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ang nahuli na salita Arrest. Wala man lang T. Arrest. O, tingnan nyo. Maniniwala ka sa ganyan? mean that it is an arrest. 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 May T yun. Tangina naman, ang bobo nyo naman sa gobyerno eh. Simple na lang pag-pronounce ng salita, hindi nyo pa magawa eh. Tangina, mag-analyze pa, mag-pronounce na lang, hindi nyo pa kaya. Inang ina ninyo, mga bobo talaga kayo. Alam nyo, ito na yata ang pinakamaraming bobong nasabi ko sa isang vlog. Dahil sobrang bobo ng mga ito. Hindi mo talaga mapipigilan sa... Alam nyo, may mga nagko-comment sa akin na, Boss D, bawasan mo naman yung pagmumura eh. Hindi ka mapapamura sa ganyan, pinapasahod mo. Tayo, hirap na hirap tayong magtrabaho, tapos ito, ganyan lang ang ginagawa, tapos ang laki-laki ng sweldo. Galing pa sa pera ng taong bayan, tapos hindi ka magmumura. Ang hirap naman nung pinagagawa nyo sa akin. Okay, wag na kayo manood dito kung ayaw nyo na nagmumura. Mapapamura ka sa mga to eh. Puro katarantadong kabubuhan tong mga to. Anong gusto nyo mangyari? Galit nga tayo eh. Pag galit ka naman, nagmumura ka talaga eh. Mapapamura ka dito. Huwag kayong mag-alala pag hindi na si Bongbong Presidente, iwasan ko na magmura. Baka magbasa na ako ng mga rito, ng mga Bible verse dito. Sobrang bait ko. Antayin nyo lang. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos, at hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat. Hindi mali si Bongbong. Sabi niya napahinto niya si Zaldico sa pagkilos. Putang inang yan. Pepsi 7-Up. Alam niyo yung laro na Pepsi 7-Up? Yung pagka Pepsi 7-Up, pag nakatalikod kang ganyan, tapos Pepsi lalakad sila 7-Up, tapos makita mo kung sino yung gumagalaw, di ba? Parang stop dance. So, ganyan din yan. Naglalaro lang si Bongbong na stop dance noong mga panahon na yan. April 16. At sinabi pa nga niya dito na we are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. Dahil yun ang nais ng Pangulo. Kaya makikipag-coordinate sa Czech Republic. April 17, nag-post siyang muli. Ang sabi niya dito, our coordination with Czech authorities continues. The latest information confirms that Zaldico was stopped at the German border after entering from the Czech Republic. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody. Hindi po ito mali. Hindi po nanggaling Oo na, hindi na mali. Tangina, ikaw na tama. May tama ka. May tama ka. sa Pangulo mismo ang salitang aresto. Pero hindi rin po kinakaila ng SOJ that the movements of Zaldico were restrained to a certain extent. At nung nalaman na ang bansang Czech Republic ay hindi ginagamit ang salitang aresto, na hindi naman ginamit ang Pangulo at sa ating press briefing sa Iloilo, hindi natin ginamit ang salitang aresto. Ano nga yung nakalagay doon sa website nyo? Aresto nakalagay doon, inutil. Kung ginamit man ito ng PCO,
dahil yon ang kanilang pag-translate. O yun ang pag-translate. Yun din yung aming comprehension. Yun din yung aming understanding, and that is normal. Don't make it sound like kayo yung magaling, kami mali. Kayo yung mali. Most probably salitang nahuli. But, nung nalaman na hindi ito ang terminong ginagamit ang Czech Republic, yan po naman ay ating iginalang. At pina-correct na lang po natin nang naaayon din po sa nais na salita na o termino ng Czech Republic. Dahil Ang ina, naniwala yung media, bobo. Tanga. Naniwala ang putya. Dito, matindi yung ano niya dito, matindi yung debate niya dito sa part na to nung reporter. Talagang nakipagtalo. Yung isa, ang ina siguro binigay extra rice yun. Extra rice yun. O extra rice ka mamaya o mag-agree ka lang. O ito, medyo lumaban dito si kuya eh. Czech Republic na mensahe na dapat nating ibigay. Pero given na may mga ulat na rin nagsabing baka wala na rin sa Czech Republic si Zaldico kayo sa pag-check ng missing gamit ng Czech Republic, kaya Yusek, nabanggit nyo yung term na arrest hindi ginagamit ng Czech Republic, kaya minabuti nating igalang yung kanilang nais, no? Pero given na yung sinabing na nakita si Zaldico doon sa border and then apprehended, whatever, arrested or hindi nga ginagamit yung arrest, no? Bakit kaya hindi muna natin kino-ordinate sa Czech Republic yung term bago nagkaroon ng ganong announcement? Mabuti pa to eh, kinwestiyon eh. Ma'am, nakatanggap si Bongbong ng balita. Bakit hindi muna natin kinumpirma bago natin ilabas yung balita? O kasi akala natin, kaya nating i-manipulate. Akala natin, katulad ng Pilipinas yung Czech Republic na walang batas, na hindi, kumbaga, bara-bara. Sa Europe, hindi bara-bara. Importante sa kanila yung human rights. Kaya nga nandiyan yung ICC, kaya nga nandiyan yung United Nations eh. Kasi ang mga Europeans, very sila diyan. 'Di ba sinabi ko nga sa inyo, pagka ikaw sa bahay mo may pumasok na ibang tao doon natulog, doon tumira, hindi mo pwedeng paalisin. Bawal 'yun. Bawal na bawal mong palayasin, lalo na kung umuulan, nag-i-snow, bawal mong paalisin 'yun. Bubuhayin mo 'yun. Kaya pananatilihin nakalak yung mga bahay dahil pag may pumasok dyan, wala na, hindi mo na yung mapapalabas. 2 years bago mo daw mapalabas yan. Magpa-file ka pa ng kaso sa korte. They value human rights. So, akala siguro ito ni Bongbong, lahat ng mundo kasing tarantado niya. Kaya nung nalaman niya yun, sure na siya na lalabag din sa batas yung bansa na yun, kaya nila sigurong bayaran. Baka ang dami siyang pera masyado, kaya bayaran na lang yan, pauwi na dito yan. Baka ganun. Pero ako hindi ako naniniwala na talagang nahuli. Hindi ako naniniwala na talagang na-aresto eh. Kasi palabas lang ni Bongbong yan. Gusto mo bang mahuli yung isang tao na ikaw ang itinuturo na salarin? Inaning lang yan eh. Pinaraning lang yan si Romualdez. Kaya si Romualdez, utog na utog. Ako isuturo niyan eh. Ba't mo hinuhuli? Kaya nag-away sila magpinsan. Ngayon, umaatras na siya sa laban. Kasi nga, tinakot na ni Romualdez, si Bongbong, sabi, Bongbong, ilalabas ko lahat ng mga nalalaman ko. Ganun ba? Sige, hindi na natin nahuli si Zaldi. Baka nga mamaya, hindi to confirmed pero baka mamaya pumunta pa yung DOJ dyan para lalong palayain eh. Sige na, palayain nyo na, paalisin nyo na. Baka nga mamaya, yung Czech Republic, binigay na sa DOJ natin, tapos pinakawalan na lang, parang ibon eh, para hindi mapahuwi sa Pilipinas. Sige na, magaling mo, magtago kasi susunod. Ay, nakadaan ka ng daan ng border. Di ba? Hindi natin alam. Nag-speculate lang tayo kasi nga, puta, alam natin, manloloko tong mga ito. Pero tama itong sinasabi ni Kuya. Before kang magbitaw, hindi ba dapat konfirmahin mo muna? Due diligence, di ba? Double check. Di ba ganun naman talaga dapat? Dahil ito si Bongbong, hindi naman to corporate. Wala man pinag-aralan to. Bobo man ito. Hindi niya gagawin yun. Kung ano yung unang pumasok sa isip niya, dahil nga sabog, siguro, ilalabas niya. Sa Pangulo, and then it took days before it was corrected kasi kumalat, di ba, sa mainstream media the arrest, and it took days before the government corrected, given that proactive naman kayo sa pag-check ng misinformation, minsan sadya o hindi, no? Bakit it took days before we correct yung arrest na word, kaya nagkaroon tuloy ng confusion? Ace, hindi nang galing kay Pangulo yung word na arrested. So walang iko-correct ang Pangulo sa kanyang mensahe. Hindi nga nangyari sa Pangulo, pero nanggaling sa gobyerno, putang ina mo. Ano bang tawag doon sa website nyo? Di ba website ng gobyerno yung putang ina mo ka? Hindi sa inyo nang galing yun, gago. Tanginan to si Claire Castro, napakabobo naman itong babae na to. Tanginan nito, siguro talaga yung utak nito kumikintab ba? Hindi gumagana eh. Parang stainless yung utak siguro nito. Pag binenta mo, mahal.
Pag tinignan mo, yung kilometrahe, mga 3 lang yung tinakbo. Parang kotse, bumili ka, inuwi mo lang sa bahay, hindi nalaspag. Yung palagay ko hindi utak ang ginagamit nito o sa pag-iisip. Palagay ko ginagamit nito sa pag-iisip. Kulangot. Kasi even the PCO used the word. Yes, nung nalaman ito, dahil na-interview si Attorney Polo Martinez, si Attorney Polo Martinez, at sinabi niya, technically, hindi ginagamit yung salitang arrest. So, pinaalam po agad natin to kay Secretary Dave Gomez. So, that's the time. Kaya nga mag-apologize kayo. Putang ina ninyo. How hard it is to apologize when you are wrong. It's hard to apologize when you are right. You are wrong for using arrest sa website ninyo. So apologize for it. We apologize. The PCO is apologizing for for using the word arrest. We made the mistake for using arrest kasi hindi pala dapat yun yung ginagamit. How hard it is to say sorry. Hindi naman kayo mga perpekto. Bobo nga yung administration nyo. Wala nga kayong achievement eh. Tanga nga kayo eh. Ba't hindi pa kayo mag-apologize? Yun lang naman ang gusto ng mga reporter na nandiyan dyan eh. Bakit hindi nyo na lang po sinigurado muna? O bakit po arrest yung nilagay ninyo kung hindi pala arrest? O kaya nga, we apologize for the confusion. Ang dali naman nun. Rest assured that we will be careful with the words that we're gonna use in our website. Ganyan. Di ba? Madali naman yun. Ano naman mahirap to? Ako pag nagkakamali ako dito, nag-apologize ako. Halimbawa, meron akong opinion na mali. I acknowledge it because I'm just human being. Hindi naman ako PhD, hindi naman ako eksperto. I'm just giving my opinion. If my opinion is wrong, and then mas merong tamang opinion, and you acknowledge it. Bakit hindi mo kayang i-acknowledge? Hindi nyo kayang i-acknowledge? Hindi naman kayo perfecto. Bobo man kayo. Wala man kayo nagawa sa bayang Pilipinas. Na kailangan na ayusin yung mensahe para hindi ma-offend or hindi magsalangat sa nais din ng Czech Republic na mensahe na dapat nating ibigay. Pero given na may mga ulat na rin nagsabing baka wala na rin sa Czech Republic si Zaldico, yung possibility na wala na siya doon, hindi kaya mas maiging inanunsyo, yung anunsyo nangyari muna na nagkaroon na ng kasiguraduhan na talagang may uuwi natin from Czech Republic si Ko bago ngayon sabi ng DOJ mismo, baka wala na siya doon. Hindi kaya tama, naging premature nga po yung naging pag-anunsyo. Ano po, ulitin po natin Ano ba ang inanunsyo ni Pangulo? Hindi po ba ang inanunsyo ng Pangulo, unang-una ay nahuli si Zaldico? Totoo na? I-ano nyo na lang, i-acknowledge nyo na lang na yes, it sounds like nagkaroon tayo ng premature announcement, and we apologize for that. Rest assured that before we do that, before we make an announcement, we will confirm first. Pwede naman tayo na ayaw umamin. Akala mo magagaling, akala mo matatalino. Alam mo, yan ang isang senyales ng pagiging bobo. Yung hindi mo kayang aminin na bobo ka. Oo, yung puro yabang ka lang, wala ka talagang talino, wala kang abilidad, ganyan yan. O subukan ninyo, yung mga mabababang uri ng tao, yung mga walang pinag-aralan, i-correct mo, mag-victim card yan. Kaya mo lang naman ako sinasabihan na ganyan kasi mayaman ka, mahirap lang ako. Ganun eh. They will not accept na mali sila. Mali na yung ginawa, sinabi mo, pula yung ipintura, pininturahan ng puti. I told you to paint it red. Bakit puti yung pinintahan mo, yung pinintura mo? Oh, so ano ibig niyo sabihin? Bobo ko. Grabe naman po kayo magsalita sa akin. Di ba? Hindi. Alam mo, ako kasi naging humawak ako ng tao sa kumpanya nung ako'y nagtatrabaho pa. Nagkaroon ako ng posisyon sa kumpanya, tapos may mga tao ako. Inis na inis ako kapag may nahuhuli ako na ginawa ng tao ko, tapos i-deny niya. Galit na galit ako sa isang tao na dahilan pa ng dahilan. Mali na dahilan pa ng dahilan. Kasi sign yan ng pagiging mayabang eh. Sign yan ng pagiging tanga eh. O kasi kung talagang matalino ka, you learn from your mistakes. And alam mo na magkakamali ka. Ako kasi, kapag yung boss ko, pumunta yan sa akin at sinabi niya, boss di papaliwanag niya sa'yo, boss di sir, ganito po yan, ganito yung nangyari dyan, so i-explain mo. Tapos yung boss mo, being your boss, sasabihin niya sa'yo na, mali yung ginawa mo, dapat ganito na lang ginawa mo. Ikaw, anong gagawin mo? Maikipagtalo ka sa boss mo? Hindi, iisipin mo, tama ba yung sinabi ng boss mo? Kung tama yung sinabi ng boss mo, oo nga sir, I missed that out, I'm sorry. I'm sorry sir, rest assured, it will not happen again. Di ba ganun? Ganun lang naman simple. Magagalit pa ba sa iyo yung amo mo? Yung amo mo ba gumising tapos ang goal niya na gawin ngayong araw na to, pagalitan ka? Hindi.
Oo, ang goal niyan, maghanap ng, i-monitor yung trabaho ninyo. Pag may nakitang mali sa trabaho nyo, papansinin niya. Pag tama yung trabaho nyo, sasabihin niya, oy, good job ka dito ah. Oh, good job ka rito, very good ka dito. Alam mo yun, pag nagkamali ka, just accept it. Kung mali ka talaga. Ngayon, kasi magdidiskusyon kayo ng boss mo, sir, hindi ba ganito? Ah, oo nga no. Sasabihin din naman ng boss mo na mali siya kung mali yung pagkakapagalit niya sa'yo. Oh, pero kung nagalit siya sa'yo at alam mo na mali ka, anong pinakamaganda mong gawin? Ah, oo nga. Oh, sige sir, i-correct ko po, pasensya na. Sorry sir. O tapos mag-i-email ka ngayon, i-retract mo. Please disregard this email. O halimbawa, may na-email ka na, please disregard this report. Oh, we did not include this, the blah 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 blah. Oo, sorry for wasting your time. This is the correct data. O rest assured that we will minimize the issue of such. Di ba yung mga ganun? Ang dali naman nun eh. Ako pag may tao ako sa ganyan, uy ano to, ba't ganito? Hindi kasi sir, ganyan eh. Oo nga, pero alam mo yun, ano ko yung pagkakamali niya, tapos magdadahilan pa din. Eh sir, kasi ano eh, mahina yung internet eh. Eh sir, mag-iisip na lang sila ng kung ano-anong alibay para lang mailigtas yung sarili nila. Pero doon ako inis na inis. Sasabihin ko yun pag nag-meeting kami next time, pag merong mali, aminin na kagad yung mali, tapos i-correct na. Hindi na, pahabain pa natin yung istorya, magtatalo pa tayo. Pag sinabi kong mali, mali. Kasi pinagdaanan ko yung trabaho na yan. Alam ko, bago ako ma-promote, galing ako dyan, alam ko na mali yan eh. Oh, so mas matagal na ako sa'yo dito, alam kong mali yan. O pakitaan mo ako ng panibagong proseso na kayang kayang i-override yan. O ganun, hindi, pag wala, o mali ka, o tama na, ayusin mo na lang. Kung ano yung sinabi ko, yun yung gawin mo. Nag-apologize ka lang, hahaba pa yung usapan. Kaya ang dami yung alibay, kaya ang haba-haba nitong issue na to ng pagiging fake news peddler ninyo. At lalo kayong mga nagiging mga fake news peddler, kayong Malacanang. Kasi nga, pinipilit yung gawing mali, yung gawing tama, yung mali eh. Yung baluktot, dinidiretso ninyo eh. Mali yun. Oh, pag mali, umamin na agad. Sorry, nagkamali din ng presidente. Mali yung information na na-receive ng presidente, na-reprimand na yung tao na nagsabi. O kasi ang presidente naman nagre-rely lang din yan doon sa mga information. Ang magkakamali lang natin is na-excite tayo dahil talagang excited ng presidente na mahuli si Saldico kaya in-announce niya kagad without due diligence. 'Di ba? At least man lang sana ganun eh, hindi eh. Utaragis kayo. Mga manluloko na kayo, mga sinungaling pa kayo, mga hayop kayo.